Hello mga mama at sirs, magandang gabi sa inyong lahat. So Halloween na naman Ito yung Halloween special ko. Dalawang area yung pupuntahan. Isa itong tulay, pati yung bahay. So time check 2:55. So samahan nyo kami. Kasama ko dito yung Pampanga Boys, sila Boss Tabs, Boss MK, at yung team nila Kuya Rick Paranormal. Tama ba yung pagkakasabi ko, Kuya Rick? Dito sa isang lugar sa Apalit, Pampanga. Ano? Putang ina! Pero bago lahat, kukwentuhan ko muna kayo. Hindi naman talaga yun ang original na location na pupuntahan namin. Ang original ay dito sa San Rafael, Bulacan. Kaya lang yung location, pucha, gubat na gubat. Para tayong sasabak sa gera. Nakarating kami dyan, sir. Hanggang gitna lang. Hoy, sir. Hi. Pinapasok na kami ng caretaker dyan sa lugar na yan. Kasi maganda yung istorya ng bahay dyan sa dulo. May pinatay na tao. Kaya lang po siya, bago ka makapunta doon sa bahay, kita nyo naman, men. Yung damo, parang anytime may sasakmal sa yung king cobra dyan. Wala na ba ibang lugar? Wala bang ibang daanan to? Tawid ba ako? Hindi, ang naisip kong may alam kayong plywood. Lalatagan ng plywood, lakad. Latag ng plywood. Ang dami natin. Meron po kasi ito panghawan talaga. Kaya lang ulok. Mabubugaw naman. Kailangan magbubang. Mahirap lang. Pagtapa. Okay lang kung Philippine Cobra ang nandito. Paano kung King Cobra? Hindi tayo iwasan dun Lalayo Ang Philippine Cobra lalayo Yung King Cobra mga habol yun Yun na nang habol sa akin sa Batangas. Iyak ako. Alam ko na. May gasolina kayo? Kasi sabi na. Sindihan. So ayun since ayaw namin mag-take ng risk para lang sa isang content, mas mabuting dun kami sa safe. So naghanap na lang uli kami. Luckily, itong Pampanga Boys may nasuggest na magandang location. So plan B kami. Nakita nyo naman yung sobrang damo dun sa una na parang Vietnam. Dito kami ngayon sa kotse. Nagmamaneho si Boss MK yung sa harap, tapos si Boss Tabs, tapos ito si Soldier. Naka 4 wheels kami ngayon. Baka sabihin nyo hanggang motor lang kami So andito kami ngayon sa sa barangay. Papaalam, baka pwedeng may sumama sa amin dahil parang addict daw parang drug den. Napadaan kami dito sa barangay na nakakasakop doon sa pupuntahan namin para magpaalam. Napakabait na mga tao dito at binigyan kami ng permiso. So ayun, pinayagan kami Hindi ko na lang na shoot. Pagpasok ako yung sinalang na itong mga to. Nice one. So ito na yung location na aming pupuntahan. Kita nyo naman, lumang-luma na. Pero dati isa daw itong magandang mansion Ito ay parang bahay bakasyonan ng isang kilalang aktor. Pero ang totoong may-ari nito ay yung asawa niya. Kasi kilala yung pamilya ng asawa niya dito sa lugar na to. Nung unang nagpunta kasi kami dito,
Medyo, syempre dahil di namin alam yung lugar, medyo nakakakilabot din pagka first time mo. May mga naririnig kami na mga footstep at saka mga naglalarong bata dyan sa loob. Tapos, yun nga, ang sabi nung nakatira dyan sa harapan, meron daw silang nakikita dito na hindi naman nila alam kung ano yun. Pero mayroon silang nakikita mga parang naglalakad dyan, mga batang parang nagsasayawan, ganyan. Tapos, yun nga yung merong matangkad na itim na hindi namin alam kung elemento ba to o isang engkanto or something na ganun. Mataas daw na lalaki. Tapos yun nga, naramdaman din namin dyan na parang meron, lalo na doon sa may second floor. Itong dalawang to ang reason kung bakit nandito ako sa location. Ang nasa kaliwa ay si Boss MK, ang nasa kanan naman ay si Boss Tabs. So sila yung mga kasama ko dito sa lugar. Hindi kasi dito, nung unang pagpunta namin dito, matataas pa yung talahib. Malalaki pa yung mga halaman. Tapos, ito lang yung way papasok. Ang una kong napansin dito sa may puno. Mabigat yung pakiramdam. Tapos yun nga, nung tinanong namin yung sa harapan, sabi nila, madalas daw sila nakakita dyan na malaking maitim. Tapos, nagsolo-solo kami. Pagpasok namin dyan, nagsolo kami, pare-pareho yung sagot namin na parang may sumusunod sa amin talaga. Talagang nakakarinig kami ng yabag. Tapos may naaaninag kaming puti na parang paikot-ikot. Parang sinusundan kami na pumapasok sa mga kwarto. Actually, yung mga nasabi nila, nasabi na nung nasa bahay pa kami. Pero nasabi din ni Manong. Ray, Adbingkula. Barangay lang ako. Barangay Tanod. Matagal na yan. Siguro lampas ng 50 years yan. Sabi na, dito raw nakatira si Don Ramon. Yung may ilang kadena sa paa. Dito raw. Malaking tao yun. Siya ang mayari dati ng lupa dito. Kaya siguro nagbabalik siya, ayaw iwanan yung lupa niya. So sa kwento naman ni Manong dito, yung version niya ng itim na lalaki na malaki ay nakakadena. Malawak yung space sa harap. Kasi nga mansion ito, no? Kaya dun kami nag-set ng camp sa labas. Medyo malayo-layo dun sa bahay. So ako na munang pupunta dun ngayon. On ko lang tong video ko. At syempre, dahil special to, no? Kailangan may special akong gawin. Yung gustong gusto nyo, yung alone challenge. So, proceed na tayo. As you can see naman, ando sila ha. So ako mag-isa ngayon ng papasok dito sa loob. Hopefully, maging maayos yung pagpunta ko dito. Tangina, creepy pala talaga. So ito yung main iba yung atmosphere dito sa loob, mga men. Oh shit.
Lagay ako ng ano dito. EMF meter. Ang ina, creepy. Talagang ano to, magandang bahay. Napabayaan lang talaga. Kasi kung makita nyo may bakas ng tiles, oh. So ganito talaga kalawak yung mansion na to. Ang daming kwarto. I think para sa guests yung iba eh. Medyo praning lang talaga ako tumingin sa bintana kasi alam nyo naman na yung karanasan ko sa Clark Abandoned Hospital. Ayoko na maulit yon. Pero at the same time, kahit natakot ako, medyo nag-e-enjoy ako dahil kasi ang ganda ng bahay. At tingin ko matibay talaga siya. Napabayaan lang talaga siya eh, sayang. Yung mga kwarto ang lalaki. Na puchay, isang kwarto yata nito kasi nilaki na itong bahay ko eh. Talagang milyonaryo yung may-ari doon. Tatanim tayong camera dito. Kakapraning ang puta. Puta tayo dito. Andak tayo ng spirit box. If may kasama ako, pa ilawin mo mga yan. Kasi hindi umaano eh. Spirit box tayo. Oh shit. Ayoko tumingin sa mga bintana eh. May kasama ba ako dito? Ano? Walang magpapapalo ng ano ng EMF meter. Yung umiilaw po. So, yun, mga kababayan ko, finorward ko na lang kasi wala naman masyado nangyayari. Wala naman akong kakaibang nakita o narinig sa kapaligiran. Lipat tayo. Baba tayo. Kayo hating kayo sa paligid. Baka meron. Pero tangina, creepy pala talaga. Lalo na pag ikaw lang mag-isa.
Dito sa banda rito, may narinig ako. I'm not saying na paranormal ito, ano, pero ang weird na magkaroon ng daga. Kaboses niya si Linyo eh. Narinig kayo? Ano yan? Ayaw ko, parang daga yun or labas na ako. Ay, putang ina! Ano yun? Daga nga. Bullshit. Pero yung ano niya parang boses ng... Ay, hindi. Palaka. Parang... Hindi naman gano'n ang tunog ng palaka, di ba? Yan o. Palaka siya eh. Hindi siya dugo, hindi siya ano ng palaka. Ano ito? Parang mid-quarter. Dami niyang pasikot-sikot. Nasayang itong bahay na to. Ano kaya itong lugar na to? Ay, may paniki! Fuck! Fuck! Bigla may lumipad. Shit. Pag nireview ko naman yung camera, maano ko naman yun eh. Dito na nga lang ako dadaan, walang daan dito. Now, proceed tayo do sa next part. Ang next part nitong bahay ay yung malawak na, I think, event center yata yon, parang ballroom area eh. May stage kasi yon. Pero habang papunta ako doon, may napansin akong mga nagkalat na gamit. Alam ko na yata ang dahilan. Ito banda rito. Kasi pugad daw ito ng pugad siya ng may nagsasyabu, may nagduda ako dito eh. May nakita ako ditong passbook. Parang feeling ko may hinold up. Tapos dito tinapon yung mga laman ng bag. Ito yung bag oh. Ito yung parang dance hall or parang ballroom area. Gamitin natin yung dalawang flashlight natin. Sabi nila dito daw sa may stage. Ano ilaw na yan? Parang may bahay. Dito muna tayo sa may bandang stage na to. Dito sa may bandang stage. May something daw dito. Hello? Hello? Kakapraning yung mga nakasilip na yun, akala mo. Andiyan ako sa taas kanina eh. Kita nyo ba ako? Fast forward muna natin. Nagkandak ako ng maraming experiment, yung EMF, reading, spirit box din. Tumingin-tingin ako sa paligid, kung ano-anong ginawa ko dyan. Nagpaikot-ikot ako kung saan-saan ako pumunta. Pero so far, wala pa naman akong nararamdaman nung mga time na yan.
May kasama ba ako dito? May kasama ako dito? Hello? Hello? Pakisabi hello? Kinikilabutan ako. Ano? Hello daw, hello, hello. Hi. Sabi mo naman hi. Hi. Ano? Ilan kayo dito? Ilan kayo dito? Ilan? Isa? Ano ka dito? Ano? Hindi ko ma-made up yung sagot na yun. Kaya mga kababayan ko, kung naiintindihan nyo yun, paki-rewind at paki-comment sa baba. Andito ba si ano si Don Ramon? Kinilabutan ko nung na-mention ko yung Don Ramon. Tatay nung asawa ni ano, nung artista. At ito na nga, challenge natin si Don Ramon na magpakita. Kaya ito nga, nagpakita siya sa tabi ko. Don Ramon! Andito ka ba? Ano? Eh putang ina! May nakita ba kayo sa tabi ko? Ano? Eh putang ina! May nakita ba kayo sa tabi ko? Ang nakinikilaw, ayoko na. Ayoko na. May nakita ba kayo sa tabi ko? Re-review ko na lang yung camera. I swear to God, meron ako nakitang shadow figure sa tabi ko. Malaki siya kasi hindi ko nakikita yung damo eh. Black siya, pero hindi ko nakikita yung damo. Then, suddenly nawala siya. Tapos, nakita ko na yung damo. I don't know, no? Wala naman akong evidence. Hindi naman nakita sa camera. Hindi naman nag-manifest. So, baka guni-guni ko lang. Grabe. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang na may nakita ako sa tabi ko na nakatayo. Or dahil doon sa damo. Kamusta na? Rinig din pala nila sa labas. So, yun, ni-review namin yung footage. Wala talaga, wala nakuha. Malamang siguro psychological. Kasi kanina ko pa iniisip yung yung si Don Ramon na kinwento ni Manong at yung itim na lalaki na kinikwento nila Boss Tabs. Pero I swear to God, kung guni-guni man yun siguro guni-guni. Pero nakita ko talaga. Pero psychological lang siguro. Sige mo, pasok na. Sige na, go. Kaya pala may isa pa. So after makatapos ng lahat mag-explore dun sa loob ng abandoned building, ito na yung second phase. Ito na yung investigation. Napagdesisyonan nila Kuya Rick na gumamit ng Ouija board. So ito, 4 silang magkakandak at kasama si Soldier dun. Hindi na ako sumama kasi naranasan ko na ito sa car kasama si Sir Ed. So sila na lang muna. Simulan ko na po magtanong. Sige po. Unang tanong ko po, welcome ba kami dito sa lugar nyo? Meron po kaming mga gadgets dito or device. Itong EMF, pailawin nyo po. Yung REM pad, patunogin nyo. Welcome ba kami dito sa inyo? Sa lugar nyo? So, finorward ko na kasi almost 10 minutes din na walang nangyayari.
hindi gumagalaw yung planchet at hindi rin nagre-react ang EMF meter hanggang sa Ulitin ko ang tanong. Galit ba kayo na nandito kami ngayon? Sige, pagalawin nyo. Nakasan nyo pa. I'm not saying na paranormal ito, no? Pero nakaka-amaze yung timing ng sagot ng EMF sa tanong. Compelling siya. Ulit ko ang tanong. Galit ba kayo na pumunta kami dito sa inyong lugar? Cool, di ba? Kaya kahit ito si Solja na sobrang skeptic na patingin sa akin. Pagalawin nyo ang Ouija board. Sumagot kayo. Galit ba kayo na nandito kami ngayon? Na nag-explore sa inyong lugar? Grabe yung response, di ba? Full scale. Kaya napaalis ako doon sa likod ng camera eh. Kasi napaka-compelling nun. Although na hindi gumagalaw yung planchet, pero sumasagot siya sa tanong. Now, i-fast forward natin kasi wala naman nangyayari sa part na yan eh. Ulitin ko ang tanong. Galit ba kayo sa pagpunta namin dito para mag-explore? Sagutin niyo gamit yung Ouija board. Unfortunately, hindi talaga gumagalaw yung planchet sa Ouija board. So, nag-decide na si Kuya Rick na wakasan na yung ritual na ginagawa nila. Hindi naman talo, no? Medyo panalo na rin yung investigation kasi ang ganda ng response, lalo na sa EMF. So, dahil tapos na dito sa lugar na to, magmo-move on na kami doon sa next location, yung tulay daw. Eric Guanlaw, Barangay Tanod. 3 taon pa lang. Hindi ko alam yung tulay na yan, pangalan tulay na yan. Pero apalit ano yan eh. Mag-ati kasi yan eh. Yung magkakabarkada tayong 3 yun, nagyayang naligo sa ilog. Malakas yung agos. Naano data yung bata, tapos yung cellphone niya, tinatas niya. Pinabibitaw yung cellphone ng kasama niya, hindi niya binitaw. Nauntog sa mga bato. Tsaka taon-taon kasi kumukuha yung ilog namin yan eh. Dito na banda, sa baba na. Tapos yung matandang kasama ko, barkada, yun ang sinabi niya. Sinabi niya, baka may makuha sa mga batang to. Marami na. Taon-taon kumukuha yung ilog yan. So, time check, 2:55. So, tingnan natin kung anong meron dito sa... Ito yung tulay ng apalit na yung in-interview natin. Ang balita daw dito, maraming namamatay. May kinukuha. So dito sa tulay, medyo mild na lang yung gagawin namin kasi pansin ko, mga kasamahan ko rin ay drain na. Pati ako medyo drain na rin ako eh. Hello? Sweet nga tayo spirit box. Ang ingay nung nung lagaslas ng tubig. Matakot oh. Ang lalim pala nito, no? Meron ba kaming kasama dito? Ano to? Barangay... Hello? Lumayo kang konti sa akin para medyo maano ang kuha ko. Hello? May kasama ba ako dito? Oo. Baba. Saan sa baba? Isa ka ba sa namatay? Isa. Anong pangalan mo?
Anong pangalan mo? Ilan kayo na nandito? Ilan? Ilan kayo? So, i-fast forward natin to mga men. Then suddenly naman, ito si Boss MK, may nakita siya. Ano yun? Parang baboy. Apo. Parang apo. Bakit? Ano ba yung ginamit sa ritual yon? Or tinapon dyan nung napadaan na nagkatay ng aso? Grabe naman yun. Okay na yun siguro. Nakita na natin tulay. So dahil dun sa pagod, antok, tsaka gutom na rin siguro, nakapag-decide na kami na tapusin na ito. Okay. So let's go na. So maraming salamat sa mga nakasama, sa mga tumulong sa amin na lokal, at sa mga bagong kaibigan na na-meet ko, at naging masaya tayong lahat. Ito yung isa sa mga pinakamasaya kong exploration sa maikling panahon na nag-ghost hunting ako. Maraming salamat din sa mga nagtiyagang manood. Hanggang sa susunod, sana marami pa tayong magawang katulad nito.